Noong unang panahon, may isang lalaking mahilig magmuni-muni sa ilalim ng mga puno. Isang mainit na tanghali, napili niyang magpahinga sa ilalim ng isang malago at matayog na puno ng duhat. Habang nakahiga sa ilalim ng puno, pinagmasdan niya ang maliliit at lilang bunga na nakasabit sa matataas na sanga nito. Napabalik ang kanyang tingin sa di kalayuan, kung saan gumagapang sa tuyong lupa ang baging ng kalabasa. Napansin niya ang malalapad na dahon nito at ang dambuhalang dilaw na bunga na tila hirap na hirap dalhin ng maninipis nitong tangkay. Dito ay nagsimulang magduda ang lalaki sa kaayusan ng kalikasan. Sa kanyang isip, tila'y may pagkakamali sa disenyo ng mundo. Inisip niya na kung siya ang may akda ng lahat, pagpapalitin niya ang dalawa. Ang maliit na duhat ay dapat gumagapang sa baging, habang ang dambuhalang kalabasa ay dapat nakasabit sa matibay na puno. Ngunit sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, biglang umihip ang isang malakas na hangin. Nayugyog ang mga sanga ng puno ng duhat at narinig ang pagkaluskos ng mga dahon. Sa isang iglap, isang maliit na bunga ng duhat ang kumalas sa pagkakasabit nito at mabilis na nahulog. Eksaktong tumama ang maliit na duhat sa dulo ng ilong ng lalaki. Bagaman maliit, naramdaman niya ang bahagyang sakit nito. Ngunit sa halip na magalit, isang malaking takot ang namayani sa kanya. Napagtanto niya kung ang kasing laki ng kalabasa ang nahulog mula sa itaas, marahil ay hindi na siya nakaligtas pa. Doon ay kanyang napag-isip-isip na bawat nilikha ay may kanya-kanyang dahilan at tamang kinalalagyan. Baon ng isang mahalagang aral, umuwi siya ng may pusong puno ng pasasalamat at paggalang sa sining ng kalikasan.